Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jefferson San Agustin at shoutout kay John Ryan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aaron sa gitna ng apoy. Kapag ito na ang pinakamahirap na masira ang laro, bigla niyang binawi ang tulong ng 5 elementong banal na bato sa kanyang sarili, o ang taong ito ay nagbago ng paraan upang hayaan itong tumulong. Sa halip na umasa dito upang mapanatili ang kanilang sariling pisikal na kaligtasan, direktang nilalanghap nila ito sa kataas-taasang apoy, at pagkatapos ay hinayaan ang 5 elemento na ang Diyos ay mabulok sa enerhiya upang tulungan silang madagdagan ang catalysis ng Jade Ice Beads. Ang presyo ay sa loob lamang ng ilang segundo, ang damit at buhok ni Aaron ay natunaw, at maging ang kanyang balat ay sumabog na parang popcorn sa ilalim ng apoy. Ngunit sa gayong hindi makataong sakit, natapos ng Aaron ang dagdag na pagpapala ng Reiki sa ilalim ng parehong sitwasyon. Sa madaling salita, ang enerhiyang ibinibigay ng 5 elementong banal na bato ay ang huling dayami upang durugan ang pamilya Leo. Boom! Biglang sumabog ang puting gas. Mula sa apoy hanggang sa labas. Ang buong lugar ng Juying Pavilion ay biglang natabunan ng malawak na puti. Kahit na sa paligid, ang mga tao ay biglang na-retrogress ng puting gas sa ilang hakbang. Natigilan ang lahat at tumingin sa puting hangin na may mga nakakalokong mata. Ikan-away ng matandang mister. Siya'y ang kanyang malaking kamay, at isang hanging engkanto ang dumating at nagpakalat sa puting hangin. Nalantad sa harap ng lahat ang pamilya Liu, lahat sila ay isa-isang bumagsak sa lupa, at ang mga piling tao ay namatay ng malungkot sa lugar. Ang ilan sa mga may-ari ng pamilya Liu at isang grupo ng mga matatanda ay nakoma, at ang ilan ay napahiga sa lupa, ngunit nakaligtas. Sa harap nila, bahagyang nakatayo ang isang batang figure. Bagamat bahagyang nakabaluktot ang kanyang mga tuhod, ang kanyang balat ay pula at itim at naglalagnat dahil sa apoy. Ngunit siya ay nasa simoy at puting hangin, nakatayo sa dulo. Walang ingay sa karamihan. Isa-isa nilang hinayla ang kanilang anit, ibinuka ang kanilang bibig, idinilat ang kanilang mga mata, at pinagmasdan ang eksena sa kanilang harapan. Sa tabi nila, hanggal din sina Suyan, Fang Jun, Panggalan at iba pa. Maging ang dalawang pinakamalakas na tao, ang may-ari ng pamilya Fang at ang matandang Mr. Chairong, ay tumitig sa paligid. Someone, may lumabas sa Supreme Fire ng Liu family. Paano ito posible? Sa loob ng libu-libong taon, ang pinakamataas na apoy ng pamilya Liu ay nangingibabaw sa mundo ng disyerto. Kahit kasing lakas ito ng Chairong, hinding-hindi ito maglalakas loob na sabihin na maaari itong lumabas ng buhay sa apoy na ito. Pero sa sandaling ito, may lumabas. Sinira lang nito ang tradisyon ng mundo ng disyerto sa loob ng maraming taon at binaligtad ang kaalaman ng maraming tao. Napakatanga ng lahat na hindi makapagsalita. Ngunit tiyak, kung minsan, ang katahimikan ay mas mahusay kaysa sa 10,000 mga tunog. 1 segundo, 2 segundo. Matagal na. Nako, sinong nagsabi na ang pagdaragdag ng panggatong sa apoy ay lalong magpapaalab ng apoy? Parang hindi pa rin sapat ang pag-unlad ng apoy, pinalabas ng isang tao, haha. Unang naaninag ito ng berdeng perlas, ang dalaga. Ang unang pangungusap na sinabi niya ay ang malamig na panunuya ng kabilang partido. Naaninag din ito ni Panggalan at malamig na ngumiti, berdeng perlas, huwag patulan ang mga tao sa mukha, ang sabi mo, saan mo ilalagay ang mukha ng mga tao? Anyway, isa rin siyang malaking elder ng pamilya Fang. Hehe. Ang matanda sa pamilya Fang dati ay puno ng biro. Tila ang Panginoon ng disyerto ng lungsod, ang pamilyang Fang, ay walang iba kundi iyon. Nang marinig ang dalawa na magkasabay na kumanta, ang mukha ni Fang Junkie ay tungkol sa para sumabog. Ngunit gusto lang niyang gawin ito,
ngunit biglang narinig ng Panginoon ng pamilyang Fang ang malamig na inumin, tumigil ka, hindi siya lumingon, halos katulad ni Chairong, nakatitig sa Aaron, dahil gumagalaw din ang Aaron sa oras na ito, itinaas mo ang kanyang mga mata, na may bakas ng pagmamalabis at nakamamatay na lamig sa kanyang mga mata, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay ngumiti ng malamig, Pamilya Liu, mayroon ka bang ipagpatuloy? Isang malamig na inumin ay naging tahimik, kahit na nandoon pa si Liolo at ang kanyang pamilya sa pinangyarihan. Sino ang naglakas loob na sumagot? Halos nang bumagsak ang boses ni Aaron, isang kakaibang eksena ang biglang lumitaw sa kanya, at halos dahil sa eksenang ito, halos tulala pa ang may-ari ng pamilya Fang at ang matandang si Mr. Chairong na tulala. Oo nga, ito na. Sa oras na ito, sa katawan ni Aaron, ang 5 elementong Godstone ay naglabas ng malabong streamer sa buong katawan ni Aaron, kaya't ang kanyang buong pula at itim na balat ay dahan-daang naayos sa ilalim ng streamer. Kung titingnan sa malayo, ang eksenang ito ay hindi lamang parang Diyos, kundi parang isang demonyong impyerno na lumabas sa lupa. Ang kakaiba sa kanila ay ang mga mata ni Aaron sa oras na ito. Ang pulang ilaw ay bahagyang naruroon, tulad ng mata ng dyablo. Habang nakatitig sa lahat, naglalabas ito ng malamig na sipon. Ngunit ang mga ito ay walang halaga kumpara sa bahagyang puting jade ice beads sa kanang kamay ni Aaron. Sa oras na ito, ang jade ice beads ay dahan-daang naglalabas ng puting gas, na tila lumalamig, at sa ganitong paraan, ipinapahayag ang kanilang natitirang kapangyarihan ngayon, ito. Si Soyan ay halos kapareho ng may-ari ng ang pamilyang Fang at ang matandang si Mr. Chai ay nagulat siya at tumingin sa mga puting butil sa mga kamay ni Aaron, ay ito baka hanga-hanga. Nasira ang pinakamataas na apoy ng pamilya Liu. Kung sasabihin na ang pinakamataas na apoy na inilabas ni Child Liu ay nasira, ngunit hindi siya magaling sa pag-aaral, kung gayon ang pinakamataas na apoy na ipinamahagi ng 11 matatanda kasama ang master ng ang pamilya Liu ay napatay, na maaari lamang ipaliwanag ang isang problema. Hindi naman sa hindi sila sapat, pero masyadong mabangis ang batang nagngangalang Pangolin. Siya ang hari ng apoy, ang hari ng apoy. Anong hari ng apoy? Malinaw na siya ang Diyos ng apoy, okay. Ipinapahayag ko na simula ngayon, wala nang iba sa paningin ko. Siya ang aking idolo. Oo, ang magkakapatid na Pangolin ang walang hanggang Diyos sa ating mga puso. Halos sa oras na ito, ang mga taong naging pipi sa mahabang panahon ay sunod-sunod na bumalik sa Diyos. Sa oras na ito, tulad ng pag-aalsa ng tubig, patuloy silang nagpahayag ng kanilang paghanga at pagkabigla sa Aaron. Ang may-ari ng bahagyang nagkatinginan ang pamilya Fang at si Mr. Chai, Fang Jun. Nagbigay ng soft drinks ang pinuno ng pamilya Fang. Nagmamadaling lumipat si Fang Jun at bamulong, Master, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Bago pa ito maaninag ni Fang Jun ay sinampal niya ito sa mukha. Nagulat si Fang Jun. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Shit. Sa aking disyerto na lungsod, isa kang dakilang elder at may pananagutan sa mga gawain ng kabuuan, City. Ngayon, hinayaan mong mag-away ang mga bisita ng pamilya Fang dito. Ano ang pinagkaiba ng posisyon mo bilang isang dakilang matanda sa kawalan? Galit na saway ng pinuno ng pamilyang Fang, ako. Fang Jun natigilan ang may-ari ng bahay na ngayon lang ay umalalay sa kanya bakit biglang nagbago ang kanyang mukha. Lesson, hindi normal na pumikit ang pamilya Fang. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay, anong ginagawa mo? Alagaan ang mga sugatan, lalo na. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aaron, lalo na ang mga kaibigan ni Yan Sa gayon, ang may-ari ng pamilyang Fang ay sumulyap kay Soyan at nag-aatubili ng umiti, Yan huwag kang mag-alala, seryoso kung haharapin si Fang Jun at bibigyan ka at ang iyong mga kaibigan ng paliwanag. Natigilan si Soyan, ngunit pagkatapos ay nagmuni-muni siya at pinilit ang isang ngiti, na isang sagot ni Fang Jun na labis na nanlumo, ngunit hindi siya nang ahas na maging walang ginagawa, nagmamadaling pumasok sa field at tinulungan ang mga nasugatan ni Liu pabalik sa bahay, natural na pumunta si Fang Jun doon na parang nag-aayos, bahagyang itinaas ni Aaron ang pinuno ng pamilya Fang. Ngumiti ang pinuno ng pamilyang Fang bilang tugon ang tirahan ni Su. Tumakbo pabalik si Fang Jun at bamulong. Medyo malamig ang tingin ng Panginoon ng pamilya Fang at marahang kumaway. Nagmadali si Fang Jun, bulong ng amo ng pamilya Fang sa kanyang tainga, gayunpaman, matapos marinig ang mga salitang ito,
Nagulat si Fang Jun at tumingin sa may-ari ng pamilyang Fang. Obviously, ang mga salita ng ibang may-ari ay nahulog sa pagkalito ng ilang sandali. Master, ito, ang pamilya Fang ay hindi kailanman naging ganito. Let you go. Anong ginagawa mo sa napakaraming kalokohan? Nang marinig ang malamig na boses ng pinuno ng pamilya Fang, tumango si Fang Jun at nagmamadaling bumalik. Wala pang isang saglit, isang nakakagimbal na eksena ang nangyari. Tumakbo pabalik si Fang Jun mula sa tuktok ng kanyang umot-o, ngunit may 8 pang sedan na upuan at ang malalaking sedan na upuan na dala nila sa likuran niya. Ang sedan na upuan ay maluho, at ang tuktok ng sedan na upuan ay nilagyan ng isang hiyas na halos kasing laki ng kamao. Maayos at maluho din ang mga sedan na upuan. Kung ikukumpara sa mga bisitang ito, hindi naman sila mahina. Bilang karagdagan sa kahulugan ng sedan chair ng 8th National People's Congress, ang mataas na detalye ng sedan chair ay hindi kapansin-pansin. Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa matandang Mr. Chairong ng sunod-sunod, na may parehong inggit at pagsamba, pati na rin ang mga makatwirang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, bilang isang elder sa mundo ng disyerto, siya ay kwalipikadong tamasahin ang paggamot na ito. Ngunit nagulat ang lahat, pinangunahan ni Fang Jun ang sedan chair at direktang nilaktawan ang matandang Chairong at ang may-ari ng pamilyang Fang. Sa halip, lumakad siya hanggang sa Aaron. Ito. Ano ito? Labis na nagulat ang isang grupo ng mga tao. Sa katunayan, ang napakataas na pamantayan ng etikete ng 8th National People's Congress sedan ay bihira sa pamilya Fang. Noong nabubuhay pa si Mr. Fang, nanirahan siya sa 8th National People's Congress sedan, tuwing dadalo siya sa Centennial Maunlad na araw ng disyerto na lungsod ngayon ay narito na ang sedan na silya ng ika-8 pambansang kongreso ng bayan. Ang mga kwalifikasyon ay nakaupo, ngunit siya ay tumalon lamang sa matandang si Mr. Chai at pinuntahan ang isang binata sa halip bagamat ang binatang ito, na hinayaan ang kanilang anit na manhid, ay lumabas mula sa kataas-taasang apoy. Ang kanyang lakas ay nabigla sa kanilang mga puso na halos tumigil sa isang sandali, ilang segundo. Ang lakas at katayuan ay magkakaugnay, ngunit ito ay hindi kasing simple ng pagtutumbas sa partikular. Ang mga aksyon ng pamilyang Fang ay kumakatawan sa buong mundo ng disyerto. Ang tao ay may mas mataas na katayuan kaysa kay Mr. Chai. Bagamat talagang mahirap ilarawan, ang pamilya Liu ay hindi kumakatawan sa pinakamataas na lakas sa mundo ng disyerto. Talagang nagbabago ang mukha ng ilang tao. Sarcastic silang nag-uusap kanina, at ngayon ay ginagamit na nila ang sedan na upuan ng 8th National People's Congress. Gusto ko talagang malaman kung ano ang iniisip ng matandang Mr. Chai ngayon. Halatang nanunuya ang green bead sa practice na ito at nginisyan. Ngayon lang, kinuha niya ang Aaron bilang basura, tumayo at hindi nagligtas ng mga tao. Gumawa din siya ng panunuya, ngunit ngayon ay ginagawa niya ang mga trick na ito. Gayunpaman, hindi ba alam ng lalaking ito na ang paghawak sa mabahong paa ng isang tao ay makakasakit sa isa pang malaking lalaki sa tabi niya? Walang pakialam si Mr. Chai. Malumanay na umiling si Soyan. Nang marinig ito, hindi nasiyahan si Ludan. Paano nakaligtaan na tumulong sa iba na magsalita? Higit pa, bakit hindi magagalit si Mr. Chai? Hindi banggitin ang sedan chair ng 8th National People's Congress, kahit na ito ay isang ordinaryong sedan na upuan, ito ay napaka hindi mabata na tretuhin ito ng iba, hindi banggitin si Mr. Chai. Nang tumingin ang berdeng perlas sa matandang si Mr. Chai, nakita niyang nakangiti ito, at wala man lang displeasure. Ano ang ibig sabihin nito? Sumimangot ang green beads, malalaman mo mamaya. Marahan na ngumiti si Soyan. Nang hindi alam ni Leivzo kung ano ang ibig sabihin nito, inimbitahan si Aaron sa sedan chair, at dahan-daang dumating ang may-ari ng pamilyang Fang, tumingin kay Soyan at nakangiting sinabi, Yanner, bumalik ka sa bahay, magkasama. Di ba sabi mo dumating ka sa dinner party? Paano ito mangyayari? Ngunit biglang hayaan ang dalaga na magkasama. Okay. Tahimik na sagot ni Soyan. Nang marinig ang sagot ni Soyan, ang may-ari ng pamilya Fang ay sa wakas ay nagpakita ng isang nakakapanatag na ngiti sa kanyang mukha sa oras na ito, at pagkatapos ay tumingin kay Lu, bumalik ka muna sa ibang ospital at ipak ang Yainers, bagay, mamaya, magpapadala ko ng susando sa iyo at babalik sa bahay, ha? Natigilan ang berdeng perlas, ang mga kaibigan ni Yainer ay nagpagaling sa bahay ng pinuno ng lungsod, natural,
Dapat ding tumira si Yanner sa bahay, napangiti ang Panginoon ng pamilyang Fang, lalong natigilan si Green Pearl, nalalapit na ang kasal ng pamilyang Fang, bawat bisita ay may nakapirming tirahan, na kadalasang sumasagisag sa dignidad ng mga taong naninirahan sa pamilyang Fang. Sa makatuwid, ang pamilya Liu ay may isang maliit na bahay ng Panginoon, ang pamilyang So ay may ibang bahay, at ang iba pang malalaking pamilya ay may kani-kanyang lugar na matitirhan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatira sa City Hall. Biglang inimbitahan ang pamilyang So sa bahay ng Panginoon ng lungsod. Paanong hindi ito makakapagtaka sa mga tao? Umakyat sa langit ay hindi maintindihan ni Greenbeard, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang Aaron ang naging taong iyon. Bumangon ka sa upuan ng sedan, sa malakas na sigaw ni Fang Jun. Ang sedan na upuan ay dahan-dahan, lifted up. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!